Magandang hapon po sa ating mga viewers at welcome po sa ating ophthalmology lay forum ngayong hapon. So ang topic po natin ngayong hapon ay tungkol sa eye redness o ang pamumula ng mata. So ano po ba ang ini-expect natin sa lecture na ito at ang mga gusto nating malaman pagkatapos ng lecture? So una po, gusto kong malaman ng mga audience at makilala ang iba-ibang dahilan ng pamumula sa mata. Pangalawa, makilala po ang mga emergency versus non-emergency na uri ng pamumula. At ang panghuli ay malaman ang mga pangunang lunas para sa pamumula ng ating mata. So ano nga po ba ang red eyes o pamumula ng mata? So ito ang pamamaga at pagluwag ng mga ugat sa puting parte ng ating mata. No? So ito dito po sa puting parte ng mata ang ating conjunctiva o balat ng mata. At sa ilalim po nito ang episclera at sclera. So pagmasdan po natin sa litrato sa ibaba, makikita natin yung mga ugat po sa balat ng mata ay lumaki. Kaya nagkaroon ng pamumula sa mata. So ano ang mga kailangan po ba nating malaman kapag nagkaroon ng pamumula sa mata? So ito dito muna alamin muna natin history kung paano nagkaroon ng pamumula. So una, alamin muna ho natin kung biglaan ba o dahan-dahan ang pamumula ng mata. Gano'n na ito katagal, ilang oras o araw. Tuloy-tuloy po ba o pasulpot-sulpot ang pamumula ng mata? Sunod po ay meron ba kayong mga kapamilya or family members na namumula din po ang mata? O meron po bang mga pamatak na ginagamit sa mata o mga maintenance na pamatak na ginagamit? Na-aksidente po ba or na-trauma ang mata previously? O bagong opera po ba ang ating mga mata bago magpatingin? Gumagamit din po ba kayo ng contact lens? At meron din po bang kamakailang ubo or sipon o previous na trangkaso? So, sa mga sintomas naman, meron po bang panlalabo ng paningin, pananakit ng mata at discharge kasama ng pamamula ng mata? O meron po bang pangangate o sensitibo rin po ba sa ilaw? So ito mga nabanggit po na senyales at sintomas kanina ay napaka-importante para malaman kung anong klaseng pamumula ng mata ang mayroon tayo. So ano-ano naman ang mga iba't ibang uri ng pamumula sa mata? So ngayon aalamin natin. So magsisimula po muna tayo sa pamumula ng mata na biglaan at masakit. So ang una po sa ating listahan ay ang corneal abrasion o gasgas sa cornea o sa clear part ng ating mata. Madalas ito ay dahil sa nakamot o natamaan ng cornea o clear part ng ating mata, kadalasan dahil sa kuko o sa mga metal na lumilipad papunta sa ating mata. So mga usual ho na sintomas ng corneal abrasion, meron hong matinding pananakit ang mata na minsan ay hindi maimulat, silaw sa ilaw, parang may puwing po minsan ang pakiramdam sa mata at nagluluha. So ito pong eye condition na ito ay dapat makita as soon as possible para hindi po magkaroon ng mga komplikasyon sa mata. So ayan po no. So pag pinakita ko yan, urgent, ibig sabihin kailangan pong magpatingin ka agad sa doktor sa mata. So sumunod naman po sa foreign body ay ang puwing sa cornea o sa balat ng ating mata at sa cornea din po, no? So madalas ito ay dahil merong pumasok na dumi, pwedeng dahil sa malakas na hangin or gumagamit ho ng metal grinder. Kadalasan pwede rin ho sa pagmamotor na hindi gumagamit ng eye protection or helmet. So ano naman ang mga sintomas ho ng corneal and conjunctival foreign body? Madalas may pakiramdam na may puwing sa mata, no? Tsaka may pagluluha. At minsan kapag kumaskas ho yung puwing sa ating cornea, pwede rin ho magkaroon ng gasgas. So kung makikita natin dito sa litrato sa kanan, kitang-kita naman ho merong nakadikit na foreign body dun sa cornea. Meron din ho dun sa ilalim ng talukap sa mata, makikita ninyo merong foreign body rin ho. So katulad ng abrasion o gasgas, mainam rin ho na maipatingin ito kaagad sa ophthalmologist para maalis po ang foreign body sa mata. Dahil ito ay pwede rin ho mag-cause ng mga komplikasyon sa mata. So sumunod po dito, pwede rin ang sa paggamit po ng contact lens, magkaroon tayo ng mga komplikasyon tulad ng gasgas o abrasion. Pwede rin hong magkaroon ng conjunctivitis or sore eyes. At ang mga mas malalang komplikasyon ho ng paggamit ng contact lens ay corneal ulcer.
Kaya ho importante na maayos ang paggamit at laging malinis ang contact lens natin. So dito naman ho sa mga litrato sa kanan, sa itaas na picture, makikita ho natin, malaki ho yung buong cornea, may gasgas na dahil ho sa paggamit ng contact lens, no? Tapos kapag hinayaan po nating marumi ang contact lens at hindi nililinis o pinapalitan, pwede ho magkaroon ng bacterial infection at mag-cause ng corneal ulcer. So sumunod naman po na kondisyon ay ang pamumula na dahil sa corneal ulcer. So kadalasan makakakita po tayo ng pamumuti sa harap ng mata. At marami itong dahilan, pwede pong dahil sa bacteria, pwedeng sa fungi, at pwede rin pong sa virus. So ang mga usual ho na sintomas niyan ay merong pamumuti at uka sa harap ng mata. Kadalasan sumasakit rin po ang mata na may kasamang pagbumuta at panlalabo ng paningin. So dito sa mga litrato kung makikita ninyo, usually ho sa mga bacterial or fungal na corneal ulcer, matindi ho talaga ang pamumuti sa harap at pwede rin hong umabot ito sa likod na parte ng mata. Sa viral naman ho, madalas meron rin ho yan mga maliliit na mga ulcer pero kadalasan hindi siya nakakaapekto sa paningin. So ito pong kondisyon na ito ay kailangan hong ipatingin kaagad sa ophthalmologist dahil ito ay may posibilidad na makabulag sa ating mata, lalo na yung mga ulcer na dahil sa bacterial or fungi, no? So ito ho ay isang urgent rin na kondisyon. So sumunod naman po na kondisyon na yung scleritis, ito po ay ang pamamaga sa puti na mata. So yung puti na mata na sinasabi ko rito ay yung nasa ilalim ng conjunctiva o balat ng mata. So pwede ho mamula ang mata sa isang parte tulad dito sa picture sa taas or pwede rin hong mamula yung buong mata tulad dyan sa picture sa ibaba. So usually din ho pwedeng magkaroon ng matinding pananakit kapag hinawakan o pinindot ang mata. Sa scleritis din, pwede rin hong magkaroon ng panlalabo ng paningin, pwede rin hong minsan malinaw ang paningin. So ito pong susunod na kondisyon ay napaka-importante. So ito ho ay ang acute angle closure glaucoma. So ito po ay isang kondisyon na nagkakaroon ng biglang pagsara ng daluyan ng tubig sa loob ng mata. So dahil sumara po yung daluyan ng tubig, naiipon po ito sa loob at tumataas ang pressure ng mata. So kung makikita po natin dito sa litrato sa kanan ay namumula ang mata at kasama po nito ang cornea po ay hindi na clear, no? So bakit hindi siya clear? Nagkakaroon po kasi ito ng manas dahil tumataas po ang presyon ng ating mata. Tapos ang pupil naman po o yung bilog ng mata sa gitna ay hindi na rin ho rumeresponde madalas kapag nagkaroon ng acute angle closure glaucoma. So ano ho ba ang mga sintomas ng kondisyon na ito? So madalas mayroon pong katamtaman o matinding pananakit ang mata. Kasama rin ho nito ay mayroong pananakit ng ulo. Meron hong matinding paglabo ng paningin at kadalasan ay silaw din ho sa ilaw. So, ang isang pinaka-importante hong pagkakaiba ng kondisyon na to sa ibang pamumulan ng mata ay ang pananakit ng ulo. So, usually ho, ang sakit na nararamdaman dito sa kondisyon na ito ay hindi rin nawawala sa mga over-the-counter na pain reliever tulad ng paracetamol or ibuprofen. So, ito pong kondisyon na to ay urgent threat. So next condition po natin ay ang anterior uveitis o ang iritis. Ito naman ho ay ang pamamaga ng brown na parte ng ating mata. So usually meron ho may experience na katamtaman na pananakit ng mata or pwede rin hong merong mild o katamtaman na paglabo sa paningin. Kadalasan sa mga pasyente po na may anterior uveitis ay silaw po sa ilaw. So sa kondisyon ho na ito ay maraming iba-ibang kadahilanan kaya importante na maipatingin ito kaagad para mabigyan ng tamang lunas ang ating mata. So ngayon naman po ay lilipat tayo sa mga kondisyon na bigla ang pamumula ng mata na walang nararamdaman sakit. So ang una po sa ating lista ay ang subconjunctival hemorrhage or ang pasa sa balat ng mata. So kadalasan ang mga dahilan po, ang mga common na dahilan ng subconjunctival hemorrhage ay una, mataas ang blood pressure. So hina-high blood po tayo. So pangalawa, pwede rin ho dahil sa matinding pagkusot o
o pagkamot ng mata, pwede rin ho sa pag-ubo or pagbahin, at sa pagbubuhat ng mabibigat na mga bagay. Pwede rin pong magkaroon ng subconjunctival hemorrhage kapag umiire or habang dumudumi. So kadalasan ang kondisyon po na ito ay hindi urgent or emergency. Unless galing po ang subconjunctival hemorrhage galing sa aksidente or merong kasamang panlalabo ng paningin. So ito naman pong sunod na kondisyon natin ay usong-uso ngayong panahon na ito, ang conjunctivitis or ang sore eyes. So ito pong kondisyon na ito ay marami ring kadahilanan, no? Pwedeng dahil sa bacteria, pwedeng sa virus, or pwede rin hong dahil sa allergy. So mauna po natin i-discuss ang sore eyes na dahil sa bacteria. So ito po kadalasan isang mata lang ang apektado. At makakakita tayo madalas dito na puti or yellow at malapot na discharge. Kung makikita nyo ho dito sa mga litrato natin sa kanan, nakikita natin mapula yung mata na may kasama hong discharge na kulay yellow na puti rin, no? Tapos, dahil marami ho ang discharge, nagdidikit-dikit na rin ho ang ating pilik mata. Kadalasan, ito ay non-emergency. Pero, kapag ho nagkaroon tayo ng sore eyes na dulot sa sexual transmission or STD, kadalasan ay merong matindi at walang tigil na production ng discharge kahit punasan po or hugasan. So makikita natin dito sa picture na ito ang kaibahan niya sa regular na bacterial conjunctivitis. So kung makikita ho natin, ang talukap ng mata ay magang-maga. Kasama rin ho niyan sobrang dami ng discharge. Kung makikita ho ninyo, maraming puti na discharge na pinoproduce sa mata. At sa loob ho ay pagang-pagana rin ang mata natin. Kapag nakakita po kayo ng ganitong klaseng mata, ay agad-agaran pong sanang dalhin sa ophthalmologist dahil maaaring magkaroon po ng ulcer ang mata at may posibilidad magkaroon ng butas dahil sa bacterial conjunctivitis. So itong kondisyon po na ito ay urgent. So sumunod naman po ang viral na conjunctivitis. So kadalasan naman po ay parehas na mata ang apektado dito sa ganitong klaseng sore eyes. Ang discharge po ng viral conjunctivitis ay matubig na discharge or pagmumuta. Meron rin madalas mararanasan na pangangate at mabigat na talukap. Minsan po ay mayroon itong kasabay na ubo or sipon na dulot din ng virus. Usually, ang kondisyon ho na ito ay gumagaling in a span of 1 to 2 weeks. So ito hong kondisyon na ito ay non-emergency. So mapunta naman ho tayo sa allergic conjunctivitis. So ang kaibahan naman po nitong allergic conjunctivitis sa viral at bacterial sore eyes ay mayroon hong external factor na nagdudulot ng pamumula ng mata. So yung mga usual ho na pwedeng magdulot ng allergic conjunctivitis ay ang usok, pwede rin hong alikabok, yung balahibo po ng mga pets natin sa bahay, no, usually mga aso at pusa, at pollen galing sa bulaklak. So ang sintomas po ng allergic conjunctivitis, pwedeng isang mata or parehas ang apektado. At kadalasan ang pinaka-importanting sintomas ng allergic conjunctivitis ay ang pangangati ng mata. Minsan po ay mayroon din pamamaga ng talukap, on and off na pamumula, at matubig na discharge. So itong case po na ito ay non-emergency rin. So dito po sa slide na ito, meron lang mga litrato na pinapakita ang pagkakaiba ng viral, bacterial at allergic sore eyes. So ulitin lang po natin, sa bacterial conjunctivitis, makakita tayo ng pagmumuta na puti or yellow. Sa viral at allergic naman po madalas ay merong matubig na discharge or pagluluha ng mata. So kadalasan ho sa bacterial at viral conjunctivitis ay pwedeng makuha via close contact. Kaya importanteng naguhugas ng kamay palagi. So ngayon naman po ay i-discuss natin ang mga pamumula ng mata na pabalik-balik or hindi na nawawala. So isa sa mga pinakakaraniwang pinapakonsulta sa ophthalmologist ay ang kondisyon na tinatawag na dry eyes. So makikita po natin dito sa litrato na to, ito ang ating luha or ang tear film. So meron po yan 3 layer.
ang lipid, ang aqueous at ang mucin. Ito po lahat ay nagtutulong-tulong para laging lubricated ang ating mata. Kapag isa po dyan sa mga layers na yan ay nagkaroon or ng problema or nagambala, pwede hong magkaroon tayo ng dry eyes. So ano ho ba usually ang mga dahilan ng dry eyes? Okay? So usually, pwede po yan sa mainit na environment or sa malamig na environment. Pwede rin po dahil matagal na exposure sa araw. Pwede rin pong dahil sa paninigarilyo, pag-inom ng mga allergy medicine, so tulad ng cetirizine or loratadine, paggamit ng contact lens, or kapag na-expose sa matinding init or pag nasunog po yung harap ng mata or natalsikan ng chemical. Usually, ang dry eyes, nakikita ho natin yan sa mga pasyente na mas matanda sa 50 years old. Kadalasan ang kababaihan ho ay mas dry ang mata compare sa mga kalalakihan. Pati rin ho sa mga pasyente na hindi masyadong mataas ang vitamin A level sa katawan at ang paggamit ng contact lens, nakaka-dry po yan ang mata. So sa dry eyes, marami po ang sintomas. So ang mga common ho usually ay ang pamumula ng mata. Pwede hong merong parang mahapde na sensation sa mata. Minsan po ay pwedeng lumabo ang mata natin pero hindi naman grabe ang pagkalabo kapag dry ang mata. Meron rin hong sintomas na pwedeng sensitive o silaw ang mata sa ilaw. Pwedeng madalas na pagluha ng mata. Pwede rin hong magkaroon ng foreign body sensation o para may puwing sa mata natin. Meron din hong sintomas na nangangati ang mata. At meron din pong pwede na pagod ang pakiramdam ng mata at bumigat ang talukap. So, ang panghuling kondisyon po sa ating discussion ay ang pterygium o pugita sa mata. So, ito po ay dahil sa exposure ng mata sa UV rays ng araw. So, kung makikita ho natin, ang pterygium ay ang paggapang ng abnormal na tissue papunta sa clear part ng mata or sa cornea. So, kapag gumapang na ho yan at tumubo papunta sa ating cornea, minsan ho ay meron tayong pakiramdam na para may puwing. Pwede rin ho ang pterygium natin mamula at mamaga at pwede rin ho itong mag-cause ng paglabo ng paningin dahil ang kadalasan ng pterygium ho ay nagbibigay ng astigmatism sa ating mata. So ano ho ang mga pwedeng pangunang lunas kapag mayroong pamumula ng mata? So ang unang pwedeng pangunang lunas ay ang cold compress. So ito po ay pwedeng makatulong sa pamamaga na pakiramdam at sakit na nararamdaman sa mata. So pwede rin ho itong makabawas sa pamumula ng ating mata. Usually ho ang cold compress pwede po natin itong gawin 1 to 2 times a day kahit mga 10 to 15 minutes po. Pangalawa naman po ay ang mga over-the-counter na lubricant eye drops ay maganda rin hong pangunang lunas para maging well lubricated ang ating mata at para mabawasan ang pakiramdam na may puwing sa mata natin, saka ho sa paghapde. Pwede rin ho tayong mag-take ng mga over-the-counter medications tulad ng antihistamine kapag nangangati ang mata. Pwede rin ho tayong mag-take ng pain reliever kung nararamdaman po natin mayroong pain or pananakit ng mata. So kapag namumula rin ho ang mata natin ay iwasan ang paggamit ng makeup at contact lens dahil ito po ay lalong nakakairita sa ating mata at pwedeng mag-cause po ng lalong pamumula at pwede rin hong hindi mawala ang pamumula ng inyong mata kapag tinuloy-tuloy nyo ang paggamit. Para naman po sa mayroong mga allergy, umiwas po sa maalikabok na hangin, sa usok at sa pollen. Kapag nagmomotor ho kayo, gumamit ng salamin or goggles pang protection sa mata. Isa pa po ay bawasan rin muna natin ang paggamit ng gadgets na may screen habang namumula ang mata dahil ito po ay nakakadagdag sa irritation at maaaring mamula lalo ang mata kapag matagal hong gumagamit ng screen. So ugaliin rin po natin maghugas or gumamit ng disinfectant sa kamay bago humawak sa mata. At kapag pupunasan or hahawakan ng mata, ito ay very important po sa mga pasyente lalo na sa mayroong may sore eyes na bacterial or viral. So kailan ako kailangan kumonsulta agad sa ophthalmologist?
So kadalasan po, ang pumumula ng mata naman ay hindi kailangang ipatingin agad or dalhin sa emergency room. So usually ho yung mga kondisyon tulad ng dry eyes, sore eyes, pterygium at allergy, hindi naman po kailangan dalhin yan agad-agad. So ang mga sintomas ho na kailangan nating ma-recognize para madala ka agad sa doktor ay meron dapat matinding pananakit ng mata at ulo, bigla ang paglabo ng paningin, nakakakita ng mga kislap ng ilaw, merong matinding silaw sa ilaw, or kapag natamaan or na-trauma sa mata tulad ng natusok, nasuntok, nahiwa, napuwing o natalsikan ng kemikal. So sa consultation po ninyo ay titingnan po natin ang inyong vision. Kasama na rin po dito ay sisilipin po natin ang inyong mismong mata at kukunan ng presyon para malaman po natin ang tamang diagnosis at mabigyan po kayo ng tamang lunas. So para po sa mga karagdagang pagsusuri, kadalasan ng pamumula ng mata ay hindi nangangailangan ng examination ng dugo at diagnostics para sa mata. Ito po ay naka-reserve or naka-reserva sa mga espesyal na kaso tulad ng matinding infection sa mata or matinding pamamaga ng ating mata. So ano naman po ang mga lunas para sa pamumula ng mata? So ito po ay mga antibiotic eye drops or tablets, pwede rin hong anti-glaucoma eye drops, anti-inflammatory eye drops or tablet, pwede rin hong artificial tears, or paminsan-minsan ho ay pwedeng ma-laser ang mata dahil sa acute angle closure glaucoma. So lahat po ng ito, yung mga lunas ay depende sa diagnosis ng doktor. Kaya ho importante na magpatingin muna sa ophthalmologist para mabigay po ang tamang lunas o gamot para sa pamumula ng inyong mata. So maaari rin hong sanhi ng pagkabulag ang namumulang mata kapag ito ay hindi napatingnan at nalunasan kaagad. So ang examples ho natin dito sa baba, so una ho ito, isang picture ng pasyente na mayroong acute angle closure glaucoma. Sa kanan naman po nito ay mayroong pamumuti sa harap at most likely meron itong matinding infection sa mata. So itong dalawang kondisyon po na ito, kapag hindi natingnan at nagamot kaagad, maaari hong makos ito ng pagkabulag. Kaya ho dapat importante na makilala natin ang mga kondisyon na ito para madala po natin kaagad sa doktor. So para ho sa ating take-home message, ang pamumula ng mata ay mayroong iba't ibang dahilan. So ang tama pong pagkilala sa mga kondisyon na nagdudulot ng pamumula ng mata ay makakatulong upang pigilan ang mga matinding komplikasyon tulad po ng pagkabulag. So ang napapanahong konsulta sa ophthalmologist ay importante para mabigyan ng tamang lunas para sa inyong kondisyon. So ito po ang aking mga sources at bago ko po tapusin ang aking lecture, ay gusto ko lang din po i-promote ang eye center ng Laguna Holy Family Hospital. So sa ating eye center po ay meron na po tayong digital retinal camera. Ito po ay para mapicturean ang mga kondisyon sa retina tulad ng diabetic retinopathy at age-related macular degeneration. Pwede rin po itong makapicture ng mga kondisyon tulad ng glaucoma at uveitis at neuro-ophthalmic diseases. Mayroon din ho tayo na tinatawag na CT scan sa mata or ang spectral domain optical coherence tomography. So kadalasan ho itong test na ito ay para sa mga pasyenteng mayroon hong problema sa retina at sa glaucoma ho. So mayroon din ho tayong tinatawag na static perimetry or ang visual field test. Ito naman po ay para sa ating mga pasyente na mayroong glaucoma. Meron din po tayo mga laser tulad nitong 532 photocoagulation laser. Usually ho, ito ay ginagamit para sa laser sa mga pasyenteng may diabetic retinopathy. At panghuli ho, meron din tayo ng tinatawag na YAG laser. Ito ay kadalasan ginagamit sa mga pasyente na nagkakaroon ho ng dumi sa lente after maoperahan ng cataract. Pwede rin ho itong gamitin na laser para ho sa mga pasyente nating may acute angle closure glaucoma. So maraming salamat po sa pakikinig at good afternoon po sa lahat. Thank you.